Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Si Miss Pusong Ligaw mula sa may Kuwait. Ilang taon po kayo, ma'am? 50 na po ako ngayon. 50. Yeah. Okay. Ah, 5'2 po, 5'2. 5'2. Okay. Ang sabi nyo, hindi lahat ng kuya ay kuya. Ano po ibig sabihin? Hindi kasi, baby, yung napangasawa ko po is tinatawag ko siyang kuya talaga. Kasi matanda siya sa akin ng 6 na taon. Pero literal, hindi po ninyo kuya yung nakapatid mo? Hindi. Okay. Pero tinuring ko siyang kuya kasi isang church lang kami. So, okay. nung time na yon nagyayakap ako sa kanya, nagbababa sa likod niya, Oo. humahalik-halik sa kanya, Aragoy. hanggang sa Anong klaseng church yan, ma'am? Bakit may aba-aba at saka halik-halik? Ano yan? Hindi. Wala akong kapatid na sa tatay. Kumbaga, solo lang ako na anak sa unang asawa. Kaya pala. Okay. Lagi siya sa bahay namin kasi barkada niya yung uncle ko. Kasi ako lumaki sa lola. Since birth sa lola na ako. Then, after nun, sige lang, doon na ako sa likod niya. Kuya, pahingi ako ng ganito. Kuya, paggawan mo ako ng ganito. Kuya, kunan mo ako ng ng nyug para gawin kong walis project namin sa school. Siya naman, sige rin talaga noon. Hanggang sa isang araw, pumunta siya ng ibang bansa. Elementary pa lang po kayo that time? Nasa pa lang po ako noon, grade 6. Grade 6. Okay. Siyempre, nini ka. Wala sa'yo yung ginagawa mo na maghahag sa kanya, aba-aba doon, ganyan. Wala. Okay. Wala. Parang, kumbaga sa talagang kuya yung turing ko sa kanya hanggang sa umalis siya ng lugar namin. Then, after 2 years ata, bumalik siya sa amin. Dalaginding na po ako. So, nakita niya, sabi niya sa akin, ang ganda mo na. Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko talaga. Sabi niya, oo, ang ganda mo. Naligawan kaya kita. Sabi ko, wag. Kasi si nanay po, kasi ang tawag ko sa likod ko, hinanay po, ayaw niya yan ganyan kasi nag-aaral pa lang ako. Mag-first year high school pa lang ako nung time na yun. Aragoy. Then, sabi niya, sige. Sabi niya, wag na nga lang, baka pagalitan ka. Then, after one day, naligo kami DJ sa balon. Balon pa kasi yung nililiguan namin. Isla kasi yun, isla. Tapos, mayroon siyang mga shampoo na malalaki, DJ. Ang lalaki ng shampoo niya. Sabi ko sa kanya, pahingi naman ng shampoo mo kasi galing na Malaysia yun eh. Sabi ko, ang bango siguro ng shampoo na yan, pahingi nga. Sabi niya sa akin, ayaw ko nga. Sabi ko, sige na. Sabi niya, sige, bibigyan kita sa isang kondisyon. Sabi ko, ano yun? Sabihin mo muna sa akin na mahal mo ako. Sabi ko, ganun talaga, para lang makapag-shampoo ako, sasabihin ko mahal kita. Sabi niya sa akin, oo, siyempre, mahal mo yung kuya mo, di ba? Wow. Then, sabi ko naman, siyempre, sa murang pag-iisip, sabi ko, o sige na, mahal kita. Sabi niya, ulitin mo pa uli, mahal kita. Sabi niya, ulitin mo pa uli, hindi ako satisfied. Sabi ko, sige na, mahal kita, pero bigyan mo ako ng shampoo. O sige, sabi niya, ibibigay ko na ito isang shampoo sa'yo, sabi niya sa akin. Then, after nun, mga ilang weeks ata, umalis na naman siya. Ay, nag-aral muna ako ng first year high school, tapos siya nag-enroll ulit ng high school. Yun pala, kasi girlfriend niya yung best friend ko, ka-classmate ko. Ginakala ko, yung talaga nag-enroll siya sa school is talagang willing siya na mag-aral. Pala nag-aral-aral lang siya para makita niya ko araw-araw niya kung mabantayan sa school. Kung sino yung mga lumalapit sa akin, gano'n. Pero girlfriend niya yung itong kaklase mo. Girlfriend niya that time. O, girlfriend niya that time, yung ka-classmate ko. Tapos, parang nagtatago siya dun sa girlfriend niya para lang makita niya ako. Yun lang ang dahilan niya na nag-aral siya. Para lang makita niya kung araw-araw. Kasi, yung magulang ko, DG, is masyadong stricta. Hindi pwedeng may lumalapit-lapit sa akin. So, ikaw that time, nasa 13 years old na po ba? Mga 13 anyos ka na? 13 na ako noon. 13 to 14 na ako nung time na yun. Tapos siya siguro kasi 6 years, nasa 20 na, edad niya. Yes po. Nagtatrabaho na siya eh. May trabaho na siya. Gumagawa na siya ng mga sasakyan sa ibang bansa. Okay. Then sabi niya sa akin, alam mo matagal na sana kitang ligawan, kaso lang, sabi niya, yung lula mo kasi ayaw sa akin, sabi niya sa akin.
Sabi ko, hindi ka talaga pwede sa amin kasi ikaw, yung, yung ugali niya, DJ, para siyang lagari ng kalsada. Ano po yun? Yung... Yung punta doon, punta dito, minsan nakakatulog na lang sa gilid ng kalsada sa kalasingan. Siyempre, Ah. sino ba namang gusto ng ganun? Dahil siya po ay isang anak lang rin na lalaki sa mga kapatid. Para very spoiled ba siya? So, yung lula ko, ayaw ng ganun. Kasi Oo. yung lula't lulo ko sa simbahan, sila siyempre mga pastora, ganun. Ayaw ng ganun, hindi nga pwede na yun ang mapangasawa ko dahil wala, ayaw nila talaga. Ganun. Then, umalis na siya sa, parang nagkalapitan din yung loob namin, DJ, hanggang sa niyaya niya ako na magmerienda kami sa palengke. Wow. Tapos, itong uncle ko, DJ, yung pinakabunso ng mama ko, doon ko rin naranasan, DJ, na nadapa talaga ako sa kalsada sa sobrang takot ko. Kasi, nakita kasi ng uncle ko na kasama ko siya, tapos naka-holding hands pa kami. Ay, abaw. Ay, yung uncle ko nasa likuran, nadapa talaga ako as in, sub talaga ako, DJ, doon sa kalsada. Yung Takbo mo. tuhod ko talaga, sugat na sugat ang tuhod ko, tapos pinagwalan na ako ng lula ko. Sige, sabi sa akin, mag-aral ka o maglandi ka? Siyempre, mas pinili ko yung pag-aaral ko. Hanggang sa, sabi niya, sige, aalis na lang ako dito sa lugar natin, babalik na ako sa trabaho ko. Malaysia Nung siya. bumalik, Sa Malaysia. opo, nung bumalik na siya sa Malaysia, DJ, meron kasi yung lola ko kasi, meron silang ampon na isang, alam ba, DJ, noon yung mangingisda, yung napapupunta sa laot, yung mga barko na isang barko, puro mga kabataan na mga mangingisda. Ano ba yan? Piskador? Siguro. Di ko pa alam buhay sa dagat mo eh. Oh, tapos? Piskador yung DJ, meron kaming ampon, bali tatlong tao. Tapos yung dalawa nakaalis na, nagbalik na sa Negros. Tapos yung isa na natili sa bahay namin na nakatira. Doon naman yung nakatira sa mama ko. Siguro mga almost 7 years na siya nakatira sa amin kasi nung dumating siya sa amin, binatilyo pa lang. Tapos hindi ko alam, simula siyempre sa elementary ako, sa amin na siya, talagang itinuring ko na siyang pamilya namin. Yung pala, malaki yung gusto niya sa akin. Siya palang may gusto rin sa akin. Nanligaw siya sa pamilya ko. Siya mismo nanligaw sa pamilya ko, pero ako, hindi niya ako niligawan. Then, meron si mama, mayroong katulong, kasambahay. Akala ko yung pinapamanhika ng DJ yung kasambahay namin kasi yun ang alam ko na GF niya. Yung pala hindi. Yung pala yung time na yun na namamanhikan, ako na pala ang pinamanhikanan. Oh, wala po kayong kaalam-alam. Wala po kayong kaalam-alam. Ako palang ipapakasal doon sa lalaki. Pero isang araw, ilang taon po ba yun? matanda po siya sa akin ng mga 7 years siguro. Mas matanda pa dun. Parang mga 1968, 67 siya ganun. Mas matanda pa dun kaysa sa sa lalaki na yun na sa Malaysia. Mas may edad pa ho yan. Parang magkapare-parehas lang sila ng edad, DJ. Okay. Parang magkapare-parehas lang sila ng edad. Tapos, di nagkataon na nalaman ko, DJ, kasi madaling araw yun. Yung pagitan kasi ng kwarto ng mama ko at saka kwarto ko plywood lang yung pagitan. Narinig ko yung sabi ng mama ko, DJ, nasa langit na po siya. Sabi ng mama ko, pag nakasal na, sabi niya, ikaw, pag nakasal na yung anak ko, sabi niya, siya ang pinakamaganda. Pagsuot daw ako ng trahe ni Buddha na 3 sister kasi gustong-gusto niya yung ako mag-ikasal ng maayos. Ano ba yung tawag sa amin sa Bisaya, DJ? Hitsudiritsu. Yun, ganyan. Tapos narinig ko yung DJ, nag-wild ako, sinipa ko yung dingding. Bakit ako ang ikasal? Sabi ko ganun. Akala ko ba, sabi ko, yung kaibigan ko ang ikakasal? Bakit ako ang ikakasal? Hindi ko naman alam na ikakasal ako dyan. Kuya ko na yan. Sabi ko, ikaw na lang kaya mamang magpakasal dyan. Sabi ko sa mama ko. Bakit ako magpapakasal dyan? Nag-aaral ako at saka hindi ko gusto yan. Nagdagdabog, DJ. Alam mo yun, yung time na yun, DJ, tinaga ako yung tao na yun sa likod, DJ, tinaga ako sa sobrang galit ko. Nasugatan siya, DJ, mga 3 inch lang siguro kasi sobrang galit ko dahil ako nga yung ipapakasal. Hindi ko naman yung gusto at saka pamilya na yung turing ko doon. At saka kung may gusto sa akin, DJ, dapat sa akin nang liligaw, hindi sa parents ko. Di ba? Parang unfair naman masyado yung
Pagkatanghali, nagpapakalong ako sa kanya. Minsan, humihiga ako sa hita niya, nagpapakuto ako kasi marami akong puto noon, Gigi. Oo. Kumbaga malambing ka lang, wala sa mind mo na gano'n, may lihim na pagtingin sa sayo. Wala po talaga. Hindi ko iniisip na magugustuhan ako nun. Kasi kuya lang talaga yung turing ko sa kanya. Dahil wala nga akong kapatid na matanda sa akin. Dahil ako nga ang pinakapanganay. Tapos nag-iisa lang ako na anak sa unang asawa ng mama ko. Hindi naman ako close dun sa pamilya, sa second family niya. Ganun. Minsan-minsan lang nandun ako sa kanila. Dahil sa lula ako lumaki. Hanggang sa lumayas ako dito, pumunta ako ng isang isla. Pumunta ako sa kabilang isla na malapit lang rin yung sa Malaysia. Yung pinakadulo ng isla ng Pinas. Palawan po. Okay. Yeah. Ano pinag-travel ka? Sumakay ka ng pang-boat? Sumakay po ng lancha. Lancha po yung lancha pa. sinakyan namin. Dinala po ako ng kumari ng mama ko kasi pinasingil ako ng utang. May pautang kasi yung mama ko noong time na yun. Sabi niya, sumama ka na lang kay kumari para masingil mo talaga yung pera. Tapos sumakay ka na lang rin na lancha pabalik dito sa isla. And then ako naman pumayag. Pagdating po doon sa isla na yun, nagustuhan na naman ako ng Muslim DJ. Gusto na naman akong asawahin, pang-apat na asawa. Ilang taon ka na that time? Nasa 16 po. 16, okay. Oo, tapos gagawin akong pang-apat na asawa, DJ. Sabi ng kumari ng mama ko, sabi niya, hindi kita pwedeng iiwan dito sa isla kasi ang trabaho po ng kumari ng mama ko, nagdadala ng mga babae galing Zamboanga to Kudat to Malaysia. Ang bawat ulo, DJ, 1,500 piso. Yung mga babae na nagtatrabaho sila sa mga bar. Okay. Doon sila dinadala. Tapos, 4 na babae yun nung time na yun, dinala. Ako lang mag-isa may iwan sa bahay at saka yung anak niyang maliit. Kaya dinala na lang din nila ako ng Malaysia. Pagdating namin ng Malaysia, DJ, yung kasamahan namin sa lancha na Muslim din, nireport kami sa police, DJ, kasi wala kaming passport. Doon ko naranasan, DJ, na makulong. Nakulong ako doon ng isang araw, isang gabi ata. Kasi sabi, nung sumakay na kami ng shuttle, sabi nung mga pulis, dumating yung pulis. Sabi ng pulis, Mari, ikot. Siyempre, ang pagkaintindi ko sa Mari, ikot din ako ng ganyan, DJ. Umikot-ikot kami. Sabi ng pulis, bakit ka nag-ikot-ikot? Sabi ko, sabi mo, ikot-ikot. Dinala na kami doon sa police station. Kinulong na kami doon. Yung kasamahan namin doon, DJ, yung matanda, umiyak kasi yung pinakain sa amin, parang hindi kasi pagkain ng tao yung DJ, hindi mo na makakain. Kasi puro sili na lang. Talagang at yung pula-pula niya, puro sili na lang. Kahit na siguro isang galon na tubig, kaya kong ubusin pag matapos lang yung pagkain ko na isang plato eh. Sobrang anghang. Anghang na talaga, DJ. Then, nakalabas na kami ng kulungan. Dinala kami doon sa Kuta Kinabalu ng, yun na nga yung kumari ng mama ko. Yung amo niya, Chinese. Nakita na naman ako nung amo niya na lalaki, DJ, na Chinese. Gusto na naman akong gawing asawa, DJ, para magkaanak daw ulit. Sabi ng kumari ng mama ko, kahit saan kita ilagay na bata ka, lahat na lang ng tao gusto kang maging asawa. Sabi ganun sa akin. Yung naging nanligaw nga sa akin na dati na umalis sa amin na ayaw ng magulang sa kanya. Sa Malaysia rin nagtatrabaho. Nung malaman niya na nasa Malaysia ako, pumunta siya ng Kuta Kinabalu sa mismong city. Doon niya ako nakita, nakita niya ako doon sa bahay ng auntie ko. Kasi may auntie ako doon mga nakapag-asawa ng Chinese. Yun, nakita niya ako doon. Nung makita niya ako, nagkita kami nung gabi. Nagkakwento-kwentuhan ng DJ, sabi niya sa akin. Pero may kasama siya na isang Pilipino rin na taga Zamboanga ba yun, Mindanao. Nagpanggap DJ na hindi Pilipino kasi halos magkakamukha lang, di ba, yung Pinoy at saka yung Malaysia. Magkakamukha lang. Nagpanggap DJ na Malaysiano siya. Hindi sila nagsasalita ng Tagalog talaga or Bisaya. Wala. Talagang Malaysia. Ako si tanga-tanga, hindi talaga ako nakakaintindi ng kung ano, kahit isang words ata, wala akong naintindihan. Yung pala, nag-usap na sila na kidnapin ako, ganun. Parang dalahin ng walang paalam. Then, nung gabi na nag-uusap kami,
Sabi niya sa akin, kinaumagahan, sabi niya, yung auntie ko kasi pumunta sa bintahan ng mga gulayan yun sa mga kalsada DJ, yung parang mga bagsakan, ganun. Mm. Sabi ng auntie ko, huwag kang umalis ng bahay, hintayin mo kami na makarating, aalis tayo mamayang hapon. Di, sabi naman nung napangasawa ko, sabi niya, halika, pag alis ng auntie ko, tara, labas tayo, punta tayo dyan sa may tindahan, sa kainan sa unahan, sama ka sa amin, sabi sa akin. Sabi ko, saan tayo? Sabi niya, dyan. Magkain lang tayo ng miguring, sabi sa akin. Mag-almusal tayo, sabi niya. Eh di ako naman, syempre, pagkain na yung DJ, sama din ako sa edad na 16, di ba? Oo, pagkain na yun. Oh. Para sila ng shuttle DJ, tapos kinausap niya yung driver. Di sumakay na ako. Pagsakay niya DJ, pagsakay namin ng shuttle, hindi na tumigil yung shuttle DJ, maghapon na kami nagbiyahe. Tapos, pag tinatanong ko siya, sabi ko, saan na tayo punta? Sabi niya, sa Tamparuli. Sabi ko, saan yun? Sabi niya, doon sa Tuwaran. Sabi niya, malapit lang yun, mamayang hapon, babalik din tayo. Sabi ko, naku, hinahanap na ako ng auntie ko. Sabi niya, huwag kang maingay. Sabi sa akin, kasi marinig ka ng driver, i-report ka sa pulis, sige, makukulong ka na naman. Eh, siyempre, wala akong papel, DJ, takot na takot ako hanggang sa sumuka na lang ako, nagising na lang ako sa kabibiyahe. Hindi pa man kami dumating. Alam mo yung mga 5:30 to 6 na ata kami dumating. Welcome to Ranao na, papunta na ng Sandakan, DJ. Tapos, sabi ko, mag-ano tayo dito? Sa workshop na, DJ, doon na kami nag-parking sa workshop na nila. Tapos, mga Pilipino yung nandun, may mga asawa. Then, sabi niya, dito lang muna tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, anong gagawin mo sa akin dito? Bakit mo ako dinala dito? Yung tiyahin ko doon nag-aantay na, hindi nila alam. Eh, wala pa namang cellphone noon, DJ, di ba? Wala pang cellphone noon, 1990, wala pang cellphone. Tapos, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, ibabalik rin naman kita sa auntie mo. Then, after that, doon niya ako pintuloy sa bahay ng kaibigan niya. Pero, hindi niya ako sinipingan, DJ. Walang nangyari, ganun. Talagang nirito niya yung pagkababae ko. Then, pagka isang linggo, DJ, inuwi niya ko dun sa auntie ko. Isa auntie ko, DJ. Hindi na raw pwede. Kailangan daw ko asawahin na ako kasi kung karni nga, nadagit na daw ng aso, nalawayan na. Pero nakakahiya na raw sa pamilya namin. Pero wala pa naman. Hindi kayo sinipingan. Wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa, DJ. Yung pala yung plano niya, DJ, maghiganti lang siya sa pamilya ko. Kasi nung nanliligaw daw siya, maayos daw siyang umaakyat ng panliligaw, sinabihan siya ng lola ko na hindi ikaw ang para sa apo ko. Sabi ganyan. Hindi ikaw yung gusto ko para sa apo ko, ganun. Parang maghiganti lang sana siya sa lola ko, ganun. Yung kaso nauwi talaga sa nagsasama yung nagawa namin kasi yung tiyahin ko sa Malaysia, ayaw nang pumayag. Sabi ko, dahil nga yung karne kapag nadagit na daw ng hindi na sila maniniwala na walang nangyari. Napilitin talaga kaming mag-asawa hanggang sa, ayun, nagkaroon kami ng anak, nag-uwi ako ng Pilipinas, may anak na usa. Tapos bumalik na naman ako ulit ng Malaysia, nagkaanak na naman ulit, taon-taon DJ. Nagkaanak, kahahanap namin ng anak ng babae hanggang sa nakaapat ako ng anak pang-apat, yun na yung babae. Nagsama rin kami DJ hanggang 27 years. Tapos nagkasakit na siya. Yun, nakal. Pero, namatay kasi nagkasakit na siya DJ. Kumbaga sa pinanindigan na rin niya yung nagawa niyang kasalanan. Siyempre, nagalaw na niya ako. Noong time na yun, siya yung first kiss, lahat-lahat siya yung nakauna eh. Para siyang, swerte. Swerte, DJ. Napakaswerte niya. Naging, okay naman yung pagsasama niyo sa Malaysia, that time? Naging okay naman, DJ, pero doon ko naranasan minsan may tago-tago kami. Siyempre, pag may chicken, ganun. Ba't di na lang ko kayo kumuha ng papel para at least, maging legal na po May kayo? May mga papel naman kami, DJ, pero yung mga papel namin para siyang fake lang. Kasi, hindi naman pwede yung time na yun. Doon kasi, DJ, sa Malaysia, karamihan doon mga fake lang. So, minsan ang mga polis doon, DJ, napipirahan lang din ng mga Pilipino. Lalo na kapag napira ka, bagsakan mo lang ng pira yan, tatanggap na yan. At saka may mga kaibigan kasi yung trabaho ng asawa ko sa workshop, gumagawa ng mga sasakyan. Yung mga pulis,
karamihan na customer nila yung mga pulis, mga kaibigan na nila. Bago man dumating yung mga pulis na galing ng ibang city, Timbre ano na. na yun, nakatimbre na yun sa amin na, uy, mamayang gabi, wag kayo dyan matutulog kasi may checking. So, wala silang nahuhuli kasi siyempre, pag nahuli nila yung mga trabahante na whole chef, wala nang gagawa ng sasakyan nila pag na-aksidente. O, di ba? Kaya, timbre-timbre lang yun. Tapos, naranasan ng asawa. Pero yung asawa ko lang ang nagtatago. Ako hindi, at saka yung anak ko hindi. Yung naranasan ng asawa ko magtago sa kagubat-gubatan, matulog doon ng ilang gabi, ganun. Ay, gano'n. Palampasin yung mga kicking. Oh, bakit po kayo? Ba't di po kayo tumago dun sa gubat? Hindi naman dinadala ang babae, lalaki lang. Lalaki lang. Lalaki lang. Okay. Kasi pag bigay, nakakatakot pag nag-checking talaga sila, ginaganyan ng baril yung pinto. Oh. Oo. Ginaganyan. Naranasan ko doon, DJ, wala pa akong anak. Nag-checking, tanghalin tapat. Yung tab, malaking tab, puno yan ng tubig, DJ. Sa sobrang takot ko, nabuhat ko yung tab na ipasok ko sa katawan ko. Ngayon, nung naalis na yung mga pulis, hindi ko na maalis sa katawan ko, binasag na lang yung tab sa katawan ko kasi hindi na makaalis dahil lumusot yun sa katawan ko kasi nga basa, tubig eh. Inawa lang ng tubig, wala na, hindi na maangat. Pag iangat ng ganun, kasama na ako pag-angat. Binasag na lang. Oo, naranasan ko yan. Naranasan ko yan lahat. Minsan na nagkukunwari na lang ako na kasi hindi nila ako halata na Pilipina. Oo. Ganun pala yun, pag basa, ma'am, madali makapasok, pero pag tuyo, hindi makapasok. Hindi makapasok, Didi. Okay. Hindi mailabas pag tuyo. Okay. Yung timba. So hindi ka nahuhuli kasi hindi ka naman ng pagkamalang Pinay kasi may pagka Chinese na parang yung mukha po ninyo, no? Hindi po napapagkamala na Pinay. Kung hindi ako nagsasabi na Pilipina ako, hindi sila maniwala na Pilipina ako. Kasi ang akala nila, taga Malaysia lang din ako. Hindi, Pilipina po ako. Yung asawa ko yun ang halatang Pilipino talaga kasi moreno siya. Tapos mukhang Pilipino talaga. Diba? Ayun, bakit po nagkasakit? Nagkaroon po siya ng sakit sa lalamunan niya dahil siguro nung binata pa siya, mabisyo siya. Lahat nata ng bisyo niya, kinuha na niya. Nagpakasasa siya sa bisyo. Ngayon, siyempre matanda na siya, nasa edad na siya namatay siya ng 53 at ang edad niya 54. Bata pa naman sana. Humina na yung kanyang immune. Tapos, diabetes kasi, komplikasyon kasi siya, DJ. Tapos ayaw niya kasi magpa-doktor, DJ, kasi kung mamamatay daw, mamamatay. Ang dami kasi binawal sa kanya na pagkain. Mas lalo daw siyang mamamatay kapag hindi siya kumain. Total, sabi niya, diyan na rin lang naman ang punta ko. Bakit hindi ko pa kainin lahat ng gusto ko? Wala. Kaya, yun ang mali na pagkakaintindi ng mga may sakit eh. Haba pa sana buhay nun eh. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng hindi kakain. Yung limit lang, dandahan. Di ba? Ganun po dapat. Hindi yung pag binawal, bawal talaga lahat. Kasi mamatay ka talaga nun. Yun na nga, namatay siya. Ayaw niya kasi DJ magpabawal kasi gusto niyang kainin lahat ng gusto niya. Mahilig kasi yun sa mga katulad ng cake, karne, taba ng baboy. Lahat ng mga bawal. Yun ang pinakagusto niya, yung bawal. Isabihin ko ako, mamamatay ako kapag hindi mo ako kinakain, kaya ako nagtatrabaho para mabuhay. Isabi ko naman sa kanya, kaya dinadala ko siya sa doktor. TG, dalay namin yung gamot pa uwi ng bahay, iinumin yan ngayon. Mamaya hindi, itinatago niya lang sa daliri niya, itatapon niya pag wala ako eh. Kaya pala. Kaya, yung kamatayan niya, ginusto rin niya. Kasi tinutulungan naman siya, ayaw niya, di ba? Komplikasyon na yun. Diabetes, tapos mga creatinine niya, tataas na yun sa karne. Mataas din yung niya, DJ, yung kanyang diabetes umaabot ng 400. Taas nga. Taas na. Naglabo na yung mata niya eh. Pag walang salamin, hindi na siya makakita. Mataas na masyado.
hindi na ata magbaba yun kahit na siguro painumin mo pa ng gamot, ayaw na. Tapos, malakas pa sa alak, sigarilyo. Yun lang. Kasi kahit anong inom nila ng gamot, kung ganun pa rin na may bisyo, wala din. So, doon po na sa may Malaysia, doon na siya sa Malaysia namatay? Dito na sa Pilipinas po. Umuwi na kasi kami. Napunta pa kasi kami ng Brunei DG na tira kami sa Malaysia ng 15 years. Tapos, tumira kami ng Brunei 7 years. Tapos umuwi na kasi sa Brunei, nagtrabaho siya sa company ng mga sasakyan. Hanggang sa, yung employer na niya mismo ang nagpauwi na sa kanya. Kasi parang nagkaroon na siya ng ano sa kanyang brain. Meron ng something damage na. Ay, ganun. Siguro nang dahil sa sakit niya. Parang nagkaroon na siya ng ano, minsan inaatake siya ng, nawawala na siya sa sarili niya. Hanggang sa, inuwi ko na lang siya ng Pilipinas DG. Kasi yung nasa taas nga kami ng eroplano. Gusto niyang lumundag sa eroplano. Gusto niya bumaba. Nahirapan na ako DG, nahirapan na ako kasi yung doon kami sa Brunei DG, yung tatawid kami ng kalsada, bigla na lang niya harangan yung sasakyan. Natakot na ako doon, sabi ko mag-uwi na tayo ng Pilipinas, hindi na kita kaya. Sabi ko ganun. So yun na nga, yung mga anak po ninyo, inuwi rin ninyo sa Pilipinas, dito sa Pinas? Sa Pilipinas po lahat ang mga anak namin nung time na yun. Kami lang mag-asawa nasa ibang bansa. Nagtatrabaho? Oo, nagtatrabaho. Siya nagtatrabaho, tapos ako nagtatrabaho din. Tapos sa gabi, isang bahay lang inuwihan namin. Ganun. Pero nung umuwi po kayo, mga gaano pa ho katagal bago siya namatay? Mga ano lang siya, DG namatay noong 2021 lang. 3 years ago. 2017 po kami umuwi, tapos umalis din ako agad ng 2017 kasi umalis din ako agad, nagpa-Manila ako eh. Pumunta na ako dito ng Kuwait pagka 2018 kasi nag-apply nga ako ng trabaho. Hindi pa niya ako payagan, pero talagang kung saan na akong umalis, lumayas na lang ako kasi kung dalawa kami magtatambay sa Pilipinas, DG, para hindi siya makapagamot. Ang akin sana talaga doon, ipapagamot ko siya. Kaya ako umalis ng Pilipinas. Dito ako pumunta ng Middle East para mapagamot ko yung asawa ko. Ang kaso ni G, yung pinapadala kong pira, hindi naman niya pinapagamot, pinangiinom niya, tapos tinatuan na buong katawan niya. Lahat ng katawan niya, pinuno niya ng tattoo. Wala na siyang pinakikinggan. Parang na siya, na kasi iniwan ko siya. Hindi naman siya iniwan na para kumbaga para sa sarili ko, para din sana sa kanya, para matulungan siya. Kasi kung sa Pilipinas lang kami, ano naman ang kakayanan ko na itulong sa kanya? Siyempre. Yung mga anak po ninyo that time? Anak po ninyo? Nag-aaral. Yung mga anak ninyo nag-aaral. Oo. Ayun. Siyempre kailangan kong umalis para masustentuhan ko siya. Sabi ko, huwag ka na lang magtrabaho, magpahinga ka na lang, magpagamot ka, magpahinga ka para pag lumakas ka, makapagtrabaho ka ulit. Ang kaso hindi DG, naging matigas na yung ulo niya. Then, naging matigas na yung ulo niya, wala na siyang pinakikinggan, kahit pamilya niya, wala na. So, kahit anong ginagawa niya ganun, mag-lasing, inom, mag-bisyo, pinabayaan na lang din namin kasi hindi na siya nakikinig. Yung sinasabi niya ni, mamamatay rin daw siya. Para na siyang nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Ganun. Hanggang sa namatay siya, DG, hindi ako nakauwi ng Pinas. Hindi ka. COVID the time eh. Kasi nung time na yung DG COVID, 100,000 yung pamasahe ng eroplano. Nagpadala na lang ako ng pera. Tapos nagkita kami DG noong 2023, last year. Sa libingan na lang. Doon ko na lang siya pinuntahan. Umiyak ka? Oo, tapos nung hindi na rin kasi siyempre nasa libingan na yun. Ang doon, DJ, sa libingan, yung pagsindi ko ng kandila, DJ, hindi sumindi yung kandila. Unang ganyan puro sa kandila, hindi nag-ilaw. Pangalawang ganyan ko ng kandila, hindi pa rin. Pangatlo, bago nag-ilaw. Tapos nung nagsindi na yung kandila, DJ, yung bang parang akala mo, watusi? Ang lakas ng apoy, gumaganon talaga. Sabi ng anak ko, hala, mama,
galit sa'yo si Papa. Sabi niya ganyan. Galit sa'yo si Papa. Tapos, mamaya-maya, humupa na rin yung apoy. Sabi ko, bakit ka naman magagalit sa akin? Alam mo naman, di ba, yung sitwasyon ng buhay. Hindi ko naman pwedeng nilipakin ang layo ng quiet papunta dito sa Pinas. Sana naintindihan mo. Kinausap ko na lang yung kanyang ano. Sabi ng anak ko sa akin, DJ, mamaya magsagot yan si Papa dyan sa ilalim. Tapos nakagalit na ako dito, DJ. Ayun. Bumalik naman ako ulit ng libingan para kausapin ulit yung ano niya na aalis na ako. Yun na rin, wala na rin. Parang payapa na rin. Ganun. Now, last year po yun, umuwi ka. Ngayon po yung mga anak mo, ilan pa po yung mga anak mo na nag-aaral? Ay, yung bunso ko po, nag-aaral po siya ngayon ng business ad. Bunso na lang. Opo. Pero nakapasok siya DJ sa scholar ng UWA. Ayun. Ako kasi, siyempre, yun ang isang benepisyo ng mga OFW. No, sa mga Opo, anak nila. nakapasok siya sa UWA. Nakaraan na grant yung na-granted yung kanyang application. Kasi matagal ka na rin nasa abroad yata, di ba? Ay, no, hindi counted yung nasa Malaysia. Counted hindi counted yung Malaysia DJ kasi wala akong visa doon. Oo. Pero yung Brunei, since 2011. OFW. So, na ako yung registered OFW since 2011. Pero yung mga nakaraang mga taon-taon since 1990 at to 2000, hindi, wala yun, illegal entry ako dun. Hindi naman talaga sa Malaysia eh. Kahit hanggang ngayon eh, no? Oo. Pero at ganun least, talaga Yung talaga sa Malaysia. ilan po yung anak mong lahat, ma'am? 5? 4? 4 po. Yung 3 lalaki, pang-4 babae. yung 3 na yon may mga asawa na rin po ngayon. Yung mga asawa na rin DJ, yung panganay ko at saka yung pangalawa ko, sumunod sila sa yapak ng papa nila, gumagawa ng mga sasakyan, mga welder po. Akala ko maraming bisyo. Okay. Sige. Walang bisyo DJ, walang bisyo. Good eh. Sige. So, happy ka naman na ngayon pero hindi ka pa kontento. Siyempre, dalaga ka ngayon eh. Wow, dalaga. Kailangan mo na rin siguro Wala DJ. may boyfriend. Mayroon po DJ, mayroon na DJ. Mayroon pa. Mayroon pa. Oo. Naandyan DJ sa Pilipinas, Daga dyan din. Saan po ba kayo dito sa Pinas ha? sa Puerto Princesa po. Palawan. Okay. So, taga doon lang po si boyfriend mo. Basta taga Pinas lang po DJ. Sige Lami tayo. Alam magpaminsin. Lami tayo. Kasi biyuda ka naman na, no? Pero ito, binata po ba yung boyfriend mo? Biyudo din? Opo. Okay. Sige. Good luck ha. Maraming salamat. Thank you sa pag-share ng love lines mo na pinamagatang wag po kuya. Kuya, wag po. Maraming salamat. Salamat DJ. Salamat. Hindi gusto ko lang siyang i-share kasi parang gusto kong laging sariwa yung mga alaala na nakalipas na alaala. Hindi naman po lahat bad, meron namang good. Yes. Hindi naman lahat nakakalungkot, di ba? Masaya din. Thank you ah. Bye-bye. Thank you. Love Line. Love Line. Kuya, wag po kuya. Kuya, wag. Bata pa kuya. 16 years old siya that time. Tapos si boy no. 11 pa lang ba? Grade 6. Yun, tapos si boy nasa na po yun Nasa 18 that time. Kaya nagabatsyag man siguro si boy. Oras po natin 41